Ilang pastor ang nag-aaway-away sa Pasko lang? Hindi ba? Hindi ko alam kung kayo naniniwala sa Pasko. Pero the moment na ang pastor nyo naniwala sa Pasko, dapat ka maniwala sa Pasko. Eh, pastor, paano conviction ko? Ayaw ko maniwala sa Pasko. Dapat kang maniwala sa Pasko. Kasi bakit? You have to endeavor to keep that unity. Pastor, paano kung may Christmas siya, ako walang Pasko? Makinig ka sa akin. Hindi mo kayang alisin ang Christmas. You can never deny Christmas because the moment you deny Christmas, you deny the birth of Jesus. What we are denying is that the birth of Jesus or the reality that Jesus was born. What we are denying is the 25th as the day of Christmas. Not the reality that Jesus Christ was born. Kasi kung hindi siya pinanganak, hindi walang Kristo. Ang pinag-aawayan sa internet kung 25 ba ang Pasko o hindi. Gawa ko, tinayuan ko, iba. Ako naniniwalang may Pasko. Huwag mo lang akong batiin ng 25. Bakit? Kasi yun ang pinag-aawayan natin, yung 25 eh. And I don't believe 25. Sabi ko nga, sa 365 days, batiin mo ako ng Merry Christmas. Huwag lang December 25. Bakit, Pastor? Kasi yan lang ang araw na sigurado ako, hindi ipinanganak si Kristo. Talaga, Pastor? Opo. Kasi yan ang araw na ipinanganak si Tamus na sinasabi nilang Kristo. O, di ba? So, bakit mo tatanggapin ng 25? So, batiin mo ko ng January 1, Merry Christmas. Batiin mo ko ng February. Ngayon, pwede niyo akong batiin ng Merry Christmas. Tatanggapin ko yon kasi hindi ko alam kung ito ngayong araw na pinanganak si Kristo. Nakuha niya? But what if si Pastor Conwy walang Pasko? Pastor, ayaw namin mag-celebrate ng Pasko. You have to respect him. Because he's your leader. Because you need to endeavor to keep that unity. Hindi mo siya pwedeng kontrahin. Kasi sabi ng Bible, magpasakop ka sa Kanya. I'd like his advice. Kaya sabi niya, Pastor Edwin, bago ka magturo, sabihin mo doon sa mga tinuturoan mo, na kapag ang turo ng pastor ninyo at ang turo ko magkaiba, huwag niyong debatihin ng pastor niyo. Which is correct. Huwag mo siyang debatihin. Kung naniwala ka sa akin, isa puso mo lang, pero huwag mong ibulgar. Di ba? Huwag mong dalhin sa church mo at gamitin mo itong kaguluhan sa loob ng church mo. Huwag mong debatihin si pastor. Huwag mong awayin. Huwag mong sabihin sa kanya, may pastor, natutuwa kay Pastor Edwin. Ang sabi ni Pastor Edwin, ganito. Kapatid, maniwala ka sa akin, lagi kang manghawakan sa itinuturo ng pastor mo. Kasi bakit? Unity in the church is very, very important. You have to endeavor. So respect. Igalang niyo po siya. Number 2, para makita niyo po yung salitang endeavor to keep that unity, yung salitang harmony. Kaya tandaan niyo sa leadership, triangle Laging ang Diyos. Nung nag-assign ang Diyos ng pastor, ang utos ng Diyos sa lahat ng members, submit yourselves. Mabigat ho yung submit. Bakit? Wala hong sinabing iba na Obey them which have the rule over you. Wala nang ang question dun Pastor, bakit ganon? Hindi ba kami pwedeng mag-question sa Kanya? Somehow pwede mong iparating yung disagreement. Somehow pwede kang mag-suggest. Pwede kang magparamdam ng damdamin mo. Pero ang utos ng Bible, magpasakop ka. Okay? So anong ibig sabihin nun? Now, to keep that unity, listen to me, ang goal ni Satan, ibagsak ang leader nyo.
hindi kayo. What does mean? Protect your leader. Not only you respect him, you have to protect him. Alam ko, hindi lingid sa kaalaman ninyo kung gaano karami ang gustong ibagsak ang pastor nyo. Alam ko, hindi lingid sa kaalaman nyo kung gaano karaming mga tao ang nagsasabi, mga kapatid, ng hindi maganda laban sa pastor nyo. Pero makinig kayo sa akin. Kailangan, protektahan nyo siya. Pagkat sa oras na ang leader nyo ang nagawang ibagsak ni Satanas, hindi lang mga kapatid, church, ang nasira niyan. Pati kayo. Nasira niya. Hindi importante kung tama o hindi tama ang sinabi. Nag-away ang dalawang leader ko. Nabalitaan ko. Yung isa, 3 araw nang hindi uma-attend sa meetings. Nakahalata ako, sabi ko, teka muna, bakit nawawala ang isang leader? Pero nahihimigan ko nang nag-away, may nag-report na sa akin. Sabi ko, okay. Yung isa nagpapaliwanag. Pinigil ko. Sabi ko, teka muna ha, huwag kang magsalita. Sabi ko, makinig ka sa akin. Wala akong pakialam kung anong pinag-awayan nyo. I don't care. Wala akong pakialam kung sino tama sa inyo. So you don't have to explain. Wala din akong pakialam kung anong ginawa nyo sa isa't isa. So you don't have to tell me. Ang tanong ko, anong ginawa nyo para magkasundo kayo? Yan ang i-report mo sa akin. Tumahimik sila. Sabi ko sa kanya, alam mo ang salitang problem? Sabi niya, ano yung pastor? Ang problem, kapag 2 tao na ang gumawa ng mali, problem yan. Pero kapag siya lang ang gumawa ng mali, gumawa ka ng tama, wala pa tayong problem. Kapag ikaw gumawa ng mali, siya gumawa ng tama, wala pa rin tayong problem. Hanggat may gumagawa ng tama. Pero 2 na kayo gumawa ng mali, may problema na ako. So ang tanong ko sa inyo, sinong gumawa ng tama? At kung wala pa, pangalawang tanong ko, anong tama ang pwede niyong gawin para magkasundo kayo? And I want that report tomorrow. Tomorrow. Until now, hindi ko alam ang problema nila. Nagkasundo na sila. Magkaakbay na eh. Hindi ko alam kung ano pinag-awayan nila. At wala naman akong pakialam. Kasi bakit? Humanly speaking, sino bang hindi nagkakamali? Sinong perfect? Taas ang kamay. Wala namang perfect sa atin eh. Pastor, nagmura siya. Tao lang yan eh. Oo, mali siya. Pero paano mo tinanggap? Paano mo itinama? Paano mo siya pinrotektahan? Hindi ka accuser. Diyos nga hindi siya inaakusahan, ikaw pa? Akusahan mo siya? Pastor, mali ang ginawa niya. Si Kristo. Di ba si Mary Magdalene? Nung nahuling nangangalon niya, lahat sila gusto nilang batuhin. Bakit? Nasa batas po yun. Kapag nahuling aktwal, pwede mong batuhin hanggang sa mamatay. O, sabi ni Kristo habang nagdo-drawing sa lupa, o sige, kung sinong walang kasalanan, batuhin yung una. Maya-maya, pagtingin niyo, nasa na yung mga babato sa iyo? Wala na? Sabi ng Diyos, go and sin no more. Ang Diyos ka nagpapatawad eh. Si Satan lang po ang accuser, hindi tayo. Yung nagkamali mong kapatid, wag mong ibagsak. Yung gumawa ng pagkakamaling kapatid, wag mong husgahan. Bigyan mo ng pagkakataong bumalik. Bigyan mo ng pagkakataong magsisi. Bigyan mo ng pagkakataong ma-realize siya ang pagkakamali niya. At bigyan mo siya ng pagkakataon na sa araw na nagsisi yan, yakapin mo muli. Mahalin mo uli. Bakit po? Kasi dyan pumapasok ang unity.
when we start accusing each other, mga kapatid, we break the bond of unity. Admitted ako sa inyo. Ilang tao nagpadala ng sulat sa akin laban kay Pastor Conway. And I don't care. I don't care. Sabi ko sa kasarili ko, sabi ko sa kanila, wala akong pakialam kung totoo yan. Ang alam ko lang, kahit gaano kalaking mali ginawa ng tao, kayang patawarin ni Kristo. Kayang baguhin ni Kristo. Kayang gamitin ni Kristo. So don't be an accuser. Protect your pastor. Sino man ang tao magsasalita sa harapan mo, laban sa pastor mo, if you keep silent, you are accountable. Sino man? Yung dumating sa harapan mo, nagsalita ng laban sa pastor mo, wala kang ginawa, hindi ka kumibo, tumahimik ka, makinig ka sa akin, you are accountable. Bakit po? Because it is your duty to protect your pastor. Don't let anybody speak against him. It's not a question of it is right or wrong. No. Kahit tama at totoo sinabi niya, mali pa rin ang motibo niya. It is always a question of motive. Not a question, tama ang sinabi niya. Totoo sinasabi ko. Kahit po yung sinulat mo, totoo, subukan nyo yung libel, hindi ho question, totoo sinabi mo ron. O kasinungalingan. Ang kini-question po sa'yo, motive mo. Ba't mo sinasabi yan? Kahit pastor, lahat ng isinulat ko sa article ko, totoo. Talaga po, talagang totoo. Cross my heart. Totoo po talaga. Anong motive mo? Palagay mo ba nung sinabi mo laban sa pastor ko yan, ang motive mo, itaas ko siya? O ibagsak mo siya? O nilalagyan mo ako ng galit sa puso ko ngayon? O nilalagyan mo ako ng inis sa puso ko ngayon? Ano ba motibo mo? Hindi naman perfect yung pastor ko Kasing tao mo rin yan. At palagay ko, kung bibilangin yung pagkakamali niya sa pagkakamali mo, palagay ko magkasindami kayo. So what makes you excuse? And what gives you the right and the authority to speak against my pastor? Hey, listen. Kung talagang tama yan, puntahan mo siya, kausapin mo. Usap kayong dalawa. And then, lumabas kayong nagpatawaran. At pareho kayong maglingkod sa Diyos ng patuloy. Di ba? Kung sakali bang mamatay si pastor, masaya ka? Kung sakali bang mag-quit yan sa ministry, masaya ka rin? Kung sakali bang na-depress yan, napagod yan, sa dami ng tumitira sa kanya, sa dami ng lumalaban sa kanya, palagay nyo, nanalo kayo o nanalo si Satanas? Hey folks, kaya nilagay ng Diyos na leader ang pastor at ang utos sa atin magpasakop tayo. Alam ng Diyos, hindi perpekto ang pastor natin. Alam ng Diyos, tao lang ang pastor natin. Alam ng Diyos, may mga desisyong mali yan. Alam ng Diyos, may mga nasasabing hindi tama yan. Alam natin na maraming pagkakamali sa mundo yan. I have so much failures. I have so much decision na nagawa sa buhay ko na I wish to God, hindi ko na nagawa. But I cannot undo what I already done. Ang laging sinasabi ko sa church at sa pulpit, until I learn from those mistakes will always be my regret. But the moment I learned from that mistake, that is the time that mistakes become profitable. Kapatid, I can never undo my past, but I can learn from them. The time I say I learned, the time I can smile, not to repeat my mistakes again. Pero hanggang di ka natututo sa past, sa mistake mo, regret mo yan until now.
regret mo yan. Endeavor. Protect the pastor. Endeavor. Alam ko, nasa Amerika siya ngayon. Kahit sino kahit member. Meron ako isang member, dinalaw siya ng isang pastor. Pero yung pastor na yon, kilalang lumalaban sa akin. Sabi niya, pastor, dumalaw sa akin si ganito. Okay, kamusta naman? Yung pastor, okay naman. Tinanggap ko, pinagmerienda ko pa nga eh. Okay, good. Pero pastor, nung tinanggap ko siya, tahimik ako. Wala siyang sinabi laban sa'yo. Wala akong sinabing laban sa kanya. Dumating siyang tao, tinanggap ko siyang tao, nagsalita siya ng maayos, wala kaming pinag-usapang pangit. Pero the moment na nagsalita siya ng laban sa'yo, palalabasin ko siya. Kasi bakit? Pastor ko na kalaban mo. Pero since wala siyang sinabi, tao ko siyang tinanggap. Pinagmerienda ko pa. Sabi ko sa kanya, good job. Bakit? Merong isang pastor, alam ng mga members ko yan. Sabi ko sa members ko, makinig kayo sa akin. Kahit anong sinabi niya, kahit anong ginawa niya, patawarin niyo. Pero tatandaan niyo ito, kapag dumating ang oras na nangailangan siya, dumating ang pagkakataon na nagkaproblema siya, at kaya natin tumulong, tulungan niyo. Bakit? Alam mo pinakamahirap? Yung galit ka na, gumagawa ka pa ng tama. Ang hirap-hirap nun, ano? Gusto mo na siyang sakalin? Ano? Yung may pagkakataon ka ng gilitan siya sa leeg, sa sobrang galit mo. Pero gumagawa ka pa rin ng tama kasi yun ang tama. Biyaya lang ho ng Diyos na magawa mo yung kapatid. Talagang sasasabi mo, kung hindi lang sa Diyos, hindi ko magagawa to. Kung sarili ko lang ang nasunod, kung ako lang yung masusunod ngayon, sigurado ko bumagsak ka na dyan sa galit ko. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa pagpipigil na ibinibigay ng Diyos, sa lakas na ibinibigay ng Diyos sa akin, hindi ko siya magawa. At naniniwala ako, biyaya ng Diyos yan sa akin. Biyaya yan. Wow. I love that. I love that. Endeavor to keep that unity. That is respect. That's how you respect your pastor. Kapatid, ang pagpunta nyo sa church, hindi lang po para makinig ng Word of God. Although that's the main point. But lagi nyo pong tatandaan, inilagay tayo ng Diyos sa church sa pagkakaisa. Tingnan niyo sabi ng Bible. Okay? Verse 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Lahat ng lakas natin, biyaya ng Diyos eh. Lahat ng nagagawa natin, biyaya ng Diyos. Kapag kayo nagli-leader dito, biyaya ng Diyos. Kapag kumakanta kayo diyan, biyaya ng Diyos. Kapatid, walang magaling sa atin. Walang matalino sa atin. Walang marunong sa atin. Lahat ng nasa sa atin, biyaya ng Diyos. Yung nakapagbibigay ako sa church, biyaya ng Diyos. Yung nakakaawit ako, biyaya ng Diyos. Yung nakakapag-leader ako, biyaya ng Diyos. Yung nakakatugtog ka ng piano, biyaya ng Diyos. Tanong, sino ang pwedeng magyabang sa atin? Sino? Kahit ikaw ang offering ko 5 pesos, ang offering mo 1 million, yung 1 million mo, biyaya ng Diyos. Yung 5 pesos ko, biyaya ng Diyos. So tayo'y gumagalaw, tayo'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Yung pakikipag-isa natin, biyaya ng Diyos yan. Yung trabaho natin, biyaya ng Diyos yan. Yung sasakyan natin, biyaya ng Diyos yan. Yung church na to, biyaya ng Diyos yan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay biyaya ng Diyos sa atin. And because of that,
we only give God's the glory. Sa Diyos lang. Tanging sa Diyos lang. Yung makatayo ako dito sa inyo, biyaya po ng Diyos to. Alam nyo, kagabi, nagpagas kami. Hindi na ho umistart yung kotse ko. Sabi ko, wala ho, kasi automatic yan, hindi mo pwedeng itulak. So sabi ko, anong gagawin ko? Tinawagan ko mga leaders ko, yan layo. Sabi ko, tumirik ako rito. Kagabi yun. Parang 21 months yung ng battery ko bagong bili 11 months pa, 12 months pa lang So under warranty pa. Kaninang umaga, hindi na naman umistart. Sabi ko lang, Lord, tutuloy po ba ako ng Christ Baptist Church o hindi na? Kasi ayaw na umistart ng kotse ko So I pray, Lord, tell me. Kasi alam ko namang kung ito gawa ng dyablo, gagawa ka ng paraan para masolusyonan ko ang problem ko. Madilim pa Saan ako kukuha ng battery ngayon dito? So I keep asking God, Lord, just lead me. If you will allow me to preach, I'll preach. Pag hindi naman po, okay lang. I'm sure may dahilan ka bakit mo pinipigilan ng isang bagay. I'm sure. Kami naman sumusunod lang sa kung anong kalooban mo sa amin Pero kung pinayagan mo ako mag-preach, bigyan mo ako ng idea anong gagawin ko, paano ko isosolve yung problem ko ngayon. It's a big challenge on my part. May naisip ako, meron akong charger doon ng battery. Sabi ko, siguro this might work. So, chinarge ko saglit, ilang minuto. Pag start ko, umandar na siya. So, sabi ko, Lord, so gusto mong tumuloy ako. So, tutuloy po ako ngayon. Everything is only by the grace of God. Kahit ako makasigaw, mga kapatid, sa dami ng tumayo sa pulpito niyong ito, ano pa bang hindi niyo nadinig? Ano pa bang hindi niyo alam? Ano pa ba yung pwede kong isigaw, pwede kong sabihin para ma-move kayo? Mga kapatid, alam niyo ba the greatest message ever preached na binasa ko, na nagdala ng revival sa pinakamaraming tao? Sinners in the hands of the angry God. Kapatid, sa dami ng message akong binasa, one of the worst message na binasa ko, sinners in the hands of the angry God. Nung dineliver po yung message na yan, binabasa niya. Hindi siya nakatingin sa tao. Nakatingin siya sa message niya kasi nakasulat. Binabasa niya. Kaya hindi niya alam ang nangyayari sa crowd. Hindi niya alam, wala siyang malay. Pagtingin niya sa crowd, wala na sa upuan mga tao. Nakaupo na sa sahig, umiiyak. At ang sigaw ng tao, tumigil ka na. Please stop. Kasi alam mo, sabi ng mga tao, habang binabasa mo yung message mo, ang pakiramdam namin, papunta kaming lahat ng impyerno. Parang unti-unti kaming nahuhulog sa impyerno. Wow. Sabi ko pala, kahit binabasa mo lang ang message mo, kumikilos ang Diyos, Alam mo ba, nung araw na yon, nagkaroon sila ng malaking revival. So wala pala to sa ganda ng sigaw mo, Wala pa to sa lakas ng pukpok mo, Kasi kahit sa papanong paraan, magagamit ka ng Diyos, And that is the grace of God. And listen to this. The grace of God give us the unity. Walang sino man sa atin ang pwedeng magyabang ngayon at magmalaki ngayon. Wala. Maliit ang giving mo, malaki giving mo, sa biyaya pa rin ng Diyos yan. Maganda boses mo, pangit ang boses ko, sa biyaya pa rin ng Diyos yan. Naglakad ako papunta rito, sumakay ka sa magandang kotse mo, biyaya pa rin ng Diyos yan. Nakapag-almusal ka na masarap, ako hindi, pareho pa rin tayong nabuhay sa biyaya ng Diyos. At hindi mo pwedeng sabihin sa akin, Pastor, ako sarap ng almusal ko. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, ako di pa nag-aalmusal. Pero isang bagay ang sasabihin ko sa iyo, kumain ka sa biyaya ng Diyos, tumagal ako sa biyaya ng Diyos nang walang almusal. Kasi bakit? Gumising ako sa biyaya ng Diyos.
At naririto ka rin sa biyaya ng Diyos. Ano ipagmamalaki natin? Ano ipagyayabang nyo? Wala. Ang biyaya ng Diyos ang nagturo sa atin magpakababa. At dahil diyan, si Kristo lang pong itataas natin sa buhay natin. Hihinga ako, gagalaw ako, kakain ako para kay Kristo. Kaya ang sarap damahin, ano po? Naalala ko yung mga pastors that, nung panahon yun, nandun si D.L. Moody. Great revivalist po si D.L. Moody. Nag-meeting sila, sabi nila, okay, gawin natin. Magkaroon tayo ng great revival. Lahat ng pastors invite natin to join us. So gagawin nila sa football stadium. Kaya lang, nag-fasting sila for 2 weeks. Fasting. Lahat ng pastors maglalagay ng pangalan, siya yung magpipreach sa araw na yon. Siyempre, everybody are entitled to put their names. Naglagay po dun yung isang pastor ng PP. Deaf. Siya mismo deaf. So nagsasalita siya through sign language. After so much prayers, and they are asking God kung sino yung i-anoint ng Diyos to preach for that very, very special day, 2 weeks they fasted. Nung araw na binunot nila yung pangalan, as their preacher, ang ikinagulat ng lahat, ang nakuha nilang pangalan ay yung pipi. Narate lahat. Sabi na, anong gagawin natin? So, nagplano. A great revival to. Grabe to. We will invite thousands of people to come and listen the message. And all of the sudden, ang pinayagan ng Diyos mag-preach, walang tinig, walang boses. So, nagplano, sabi niya, okay, sige, ito gawin natin. Interpret niyo yung kanyang message. Kumuha tayo ng magaling na interpreter, magaling na pastor, pag senyas ng pipi, mag-preach ka na. Bakit? Siyempre, kailangan natin may boses. So sabi nila, they are trying to undermine the anointment of God. Kasi bakit? Pipi yan dapat si D.L. Moody napili natin, magaling na revivalist to. Ang daming magagaling na speaker. Bakit yung pipi? You don't question God. Because each one of us can only stand by the grace of God. Hindi natin na naman gagawin ng Diyos. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Diyos. Alam niyo, nung dumating ang araw ng revival, naka-ready lahat, ang daming dumating, yung mga pastors, nakapila diyan, nakaupo lahat ng mga pastors. Wala yung pipi. Sa likod may room, nagpe-pray. Siguro yung pipi ninenervyos na rin Sabi niya, paano ako magpe-preach? Ang hirap nun, mga kapatid. So, di niya alam. Kinakatok na nila. Tapos na yung choir, tapos na yung kantahan, kinakatok na. Paano ka madidinig nun? Ipipi nga. Kahit katukin mo na katukin yan dyan, wala rin pandinig yan. Hinintay nila, extended yung awitan, extended lahat. Maya-maya, lumabas na yung pipi. Tayo na. Hindi nila binigyan ng mic, wala din naman boses Lahat nagbubugtong hininga. Anong gagawin nito? Ginawa nung interpreter, tumayo sa tabi ng pipi, may hawak na mic, tinitingnan niya yung pipi kung anong isesenyas bago niya ipapaliwanag yung senyas. Mga kapatid, the whole crowd were so silent. Lahat ng mga pastor sa likod kinakabahan. The great revival in history. Ang preacher namin walang boses. That was the day na yung message hindi nadinig. Walang nagsalita, walang lumabas na boses, lahat sila nakaupo sa likod, walang tinig na lumabas. Pero ang daming lumapit sa Diyos. Bakit? Nagulat silang lahat, yung presence ng Diyos grabe. Lahat ng ituro ng pipi umiiyak. Lumalapit sa harapan. Lahat. Napaka-powerful ng pagkilos ng Diyos. At doon nila nakita, kahit sino kayang gamitin ng Diyos. Kahit sino. Kapatid, kahit ikaw,
kaya kang gamitin ng Diyos. Kahit yung nasa dulo doon, kayang gamitin ng Diyos. Kaya akong ibaba ng Diyos dito at sabihin, anak, ikaw na yung pumalit doon. Pareho wala tayong pagmamalaki. At isa lang ipapangako ko, sabi ko sa church, kaya kong iwan ng pulpit ko at maupo dyan at makinig sa iyo. I can humbly follow God. Bakit? Anong ipagyayabang ko? Kahit nga ngayon, pwede na akong patayin ng Diyos. Anong magagawa ko? Di ba? Wala. And because of the grace of God, we are coming to the church. I am standing in your pulpit, preaching this word. You are listening to me only by the grace of God. Magkakamayan tayo, titingin ako sa mata mo, sa biyaya ng Diyos. Makinig ka sa akin. Wala kang ipagmamalaki sa Diyos. Wala akong ipagmamalaki sa iyo, kundi ang biyaya lang ng Diyos sa buhay ko. And because of that, kaya kitang pasalamatan sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang naglagay sa atin sa unity. At sasabihin ko sa sarili ko, I am what I am only by the grace of God. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, salamat po. Salamat dahil ang pagkakaisa ay napakahalagang bagay. Mula sa iyong mga salita, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang kapalaluan ay hindi sa pagkakaisa. So kapag ang yabang ay tumubo sa puso namin, ito'y tanda ng paghihiwalay. Ito ay tanda ng pagkakanya-kanya. Ito'y pagpapakita ng hindi pagpapasakop o Diyos. Kaya ang itinuro mo sa amin, submit yourselves. Alam ko kami mga pastors, tao lang po kami. Nasasaktan, nahihirapan, napapagod. Pero sa biyaya mo nagpapatuloy. Sa biyaya mo, nakakapangaral pa rin, Panginoon. Sa biyaya mo, nakakatayo pa rin kami. Even to endeavor to keep the unity is always by your grace. May mga pagkakataon na parang ayaw mo nang bumangon, pagod ka na. Pero pag naaalala namin yung responsibilidad, yung tungkulin bilang pastor, tatayo kami. Pero lagi namin sinasabi, biyaya mo yan o Diyos. Ang mga members, ganun din po. Salamat po. Magkakaisa kaming mga members na protektahan siya. Dahil walang hangad ang aming kaaway kundi ang ibagsak siya. Walang nais ang aming kaaway kundi sirain siya. Pero kaming mga tao, mga mananampalataya na iniligay mo sa ilalim ng kanyang leadership, duty namin protektahan siya, Panginoon. At magkakaisa kaming mga members na ingatan siya at protektahan siya. Tao lang siyang napapagod, tao rin siyang nahihirapan, tao rin siyang nasasaktan. Pero ang biyaya mo ang nagsusustain sa kanya araw-araw. Salamat po. Salamat po. Alam ko, napakalaking responsibilidad to Diyos ang iniatang mo sa kanyang balikan. Napakalaking trabaho. Pero salamat po dahil sapat ang biyaya mo, O Diyos, na kayanin niya ang lahat ng responsibilidad at trabahong ito. Tulungan mo siya. Makita niya kung paano ang buong church nagkaroon ng harmony. Nagkakaroon, Panginoon, ng unity.
Salamat po. Kapatid, nasa saan man kayo, I just want you to make a very simple prayer for your pastor. Wala po siya ngayon. Nasa Amerika siya. Kung hindi nyo siya napaparating sa kanya ang inyong damdamin, iparating nyo po sa Diyos. Sabihin nyo. Sabihin mo sa Diyos yung puso mo ngayon. I just want you to say thank you for your pastor. Alam nyo, bilang kaibigan ko, si pastor, hindi lihim sa amin yung mga pagsubok na pinagdadaanan niya. Sabi ko nga kay pastor nung nakaraan, nag-usap kami, sabi ko, pastor, humahanga ako sa iyo. Humahanga ako. Dahil ako, kung sa akin nangyari yan, baka hindi ko kaya. So I express my admiration to your pastor. Kaya sabi ko, I salute you, I admire you as the pastor. Kung paano ka binibigyan ng Diyos ng biyaya sa lahat ng yan, di ko alam. At sabi ko, naiinggit ako sa biyaya ng Diyos na mayroon ka. Members, I want you to whisper that prayer right now. Na ingatan siya ng Diyos, protektahan siya ng Diyos, at tulungan siya ng Diyos sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan niya. At kayong mga members, endeavor to keep that unity. Endeavor. If any man speak against your pastor, don't just be silent. Nagkamali ang kapatid nyo, pastor, nagmura siya, huwag mo siyang akusahan. Tao lang yan. Yakapin mo, mahalin mo. At sabihin mo sa kanya, kapatid, nauunawaan ko, tao ka lang. Tama ang Bible. Kapag hiningi natin ng tawad ang ating pagkakamali, pagkakasala, patatawarin tayo ng Diyos. Alam mo, sasabihin ko, stay where you are. Don't leave your post. Don't leave your post. Hindi ang pagkakamali mo ang magagamitin ni Satanas na dahilan para iwanan mo ang trabaho mo. You will keep serving your God and you will keep praising your God. Ang kasalanan mo, paghingi lang ng tawad ang solusyon dyan. Hindi ang pag-alis sa trabaho mo. Stay where you are. Keep serving your God. Keep serving your God. I want you to pray wherever you are. Tawagin ko po yung ating leader. Kung tayo po ay kinausap ng Panginoon, through His Word, pwede po tayong manalangin dyan sa ating pong kinaroroonan. At hingin po natin sa Panginoon ang lakas at ang biyaya po upang kung naman po yung ating hinaharap sa kasalukuyan ay mapagtagumpayan po natin. At patuloy po natin panalangin ang ating pastor na patuloy siyang palakasin, ingatan at patatagin ng Panginoon. Ama namin Diyos na maluwalhati sa lahat, salamat po muli sa biyaya po ninyo na patuloy po na sumasagana sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong salita na tunay nga po Panginoon nagbigay ng lakas, unawa sa amin Panginoon sa umagang ito. Papasalamat kami Panginoon dahil kayo ay patuloy po na nangungusap sa amin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. At naway tulungan niyo kami Panginoon bilang iglesia na makita po Panginoon ang pagkakaisa sapagkat kung meron pong pagkakaisa, naroon po Panginoon ang lakas. At when there is teamwork, wonderful things can be achieved. Kaya Panginoon, dalangin ko po na patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa sa amin na gawin po namin lagi kung ano yung tama na makakabuti po Panginoon sa bawat isa at sa aming church. At patuloy po namin pinapanalangin maging aming Pastor Conwy na salamat po sa kanyang leadership, salamat po sa biyaya niyo po sa kanyang buhay na sa kabila po ng mga pinagdadaanan niya
pinananatili niyo po siyang matatag, malakas, na nagpapatuloy at nagtitiwala po, Panginoon, sa inyo. Dalangin po namin na patuloy siyang ingatan at patuloy po namin na-appreciate yung kanyang leadership sa aming church at we are praying, O Lord, na patuloy po siyang gamitin sa iglesyang ito nang sa gayon, Panginoon, ay marami pang makaluwa makabot sa pananampalataya. Muli, binabalik namin sa inyo ang kapurihan. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na inyong ginamit sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na blessing po siya sa amin, ang iyong pong salita. I-bless niyo po ang kanyang ministry at patuloy po siyang gamitin, Panginoon, sa inyong ubasan. Muli, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. And the church says, Amen. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Maraming pong salamat, sir, sa salita ng Diyos na inyo pong ibinahagi na tunay po naging hamon sa buong iglesia. Okay, hiniling ko po si Brother Danny Ginto para pangunahan po tayo sa ating offertory prayer. Tayo mag-pray. Panginoon namin Diyos, pinupuri ka po namin, nilulhati, sinasamba, salamat po. Ang lahat po nangyari sa umagang ito ay dahil po sa inyong biyaya. Salamat po sa mga ngaral na iyong ginamit. Patuloy po yung biyaya at pagkapala ibigay mo po sa Kanya, 10 po ng lahat ng ministeryo na Kanyang ginagawa. Patuloy mo pong pagbungahin ng mabiyayang paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa aming pananambahan. Kami magkakalob ng aming mga tithe offering. Sa rin pong biyaya, inilalapit po namin sa iyo. Nalikhain mo ang bawat isa sa amin, manampalataya. Mag-endeavor po kami para sa unity po ng aming iglesia at palaguin po ang aming pag-ibig sa pagkakaloob. Salamat po ng marami. Ang matitikim po namin ay magamit po namin sa kabalhatian po ng iyong dakilang pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapuna po tayo. Okay, ulitin po natin yung last stanza. We rise the blessed one. Wonderful words of life. All so freely given. Bring us to heaven. Beautiful words, wonderful words. Wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words. Wonderful words of life. Okay, tinatawag ko po si Brother Cedric para i-recognize po natin yung mga kapatid natin na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong batiin happy birthday po sila Brother Earl Kahurao and si Sister Rosaline Alagos. And happy anniversary po kay Brother Greggy and Sister Adele Paasis. Maraming salamat po.
awitan po natin sila ng happy birthday and happy anniversary song. Wala si Pastor. Okay, kita natin sila. Once again has come your birthday. Once again the time has Happy birthday to you, happy birthday. Birthday to you, happy birthday to you. Each day of the year, okay. Sir, pwede pakibabaan ng konti. Pakibabaan. Sobrang medyo mataas eh. Okay, anniversary naman, di ba? Once again has come your anniversary. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus, He has given you and for me. Happy anniversary to Happy anniversary to you. Each day of the year, may you feel Jesus near. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. And many more years to come. Sige, Brother Cedric, ikaw na magano ng prayer nila. No? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Christ Baptist Church na naging bahagi siya ng aming buhay. Kay Pastor Conwin, maraming salamat po. Kay Ma'am Tess po, maraming salamat. Kay Dr. Hantilla po, maraming salamat, Ma'am. Prayer request ko po, bigyan ako ng kalakasan sa buhay araw-araw para sa aking anak. Para din po sa galingan ng aking anak na si Christine. Yun lamang po. Una po sa lahat, maraming salamat po sa simbahang ito dahil naging malaking parte ang simbahang ito ng buhay ko at yung buhay ng paglilingkod. Dito ko na unawaan kung para saan talaga yung purpose kung ba't nandito tayo, nandito ako, dito ko natakuan yung calling ko. Ang prayer request ko lang po is more motivation and more inspiration. Yun lang po. Thank you po. Prayer request ko lang po and good health sa aming pamilya po. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po muli sa araw po na pinagkaloob niyo po sa amin upang maka-attend po ng inyong panambahan. At maraming salamat po sa pagbigay po ng panibagong taon sa mga nagsiselebrate po ng kanilang kaarawan at kanilang anniversary. Kay Sister Rosaline, thank you po sa kanyang buhay, sa pag-iingat niyo po sa kanya, Panginoon. At maraming salamat po sa paggabay sa kanya pong anak po. Kayo po magbigay ng patuloy na kalakasan sa kanila at kagalingan sa anuman po kanilang dinadala po, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy pong nakikita namin siya dito, Lord, na nagpapatuloy, nagpapagamit
At maraming salamat po sa lahat na naging blessing po sa kanyang buhay, Panginoon. At pinapanalangin din po namin, Lord, si Brother Earl na siya rin pong blessing sa aming mga nandito po sa simbahan po na ito, Panginoon. Maraming salamat po at nagpapagamit po siya at nakikita po namin, Panginoon, ang kabutihan niyo po sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, ang mga mahal niya po sa buhay, Panginoon, na hindi pa huligtas, kayo po ang gumamit ng inyong mga anak upang maabot po sila at madala po sa inyong paanan. Maraming salamat din po, Lord, sa buhay po ng mag-asawa na si Brother Greggy and Sister Adelpa po, Panginoon. Naway bigyan niyo po sila ng gabay sa tamang pagpapalaki po ng kanilang anak at naway ingatan niyo po at bigyan ng magandang kalakasan po, Panginoon, upang patuloy pong malabanan po ang sakit na nasa kapaligiran, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay po ng pamilyang Asis, Panginoon, at naway patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang pinansyal, sa kanilang kalusugan, at sa buhay spiritual, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, maligayang karuan po sa ating mga kapatid at happy anniversary. Sige. Okay, thank you very much. Okay, sige po. So, paalala lamang po bago tayo umuwi, announcement. Una po, meron tayong pangailangan this coming February 16 na dapat po nating matugunan. Ito po ay yung ating monthly, yung payment po ng ating lot para sa monthly amortization na we still need 140,000 pesos. So ipag-pray po natin yan at kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon na tugunan po natin yung need po yan. Then another concern po natin, sino po sa inyo dito ang meron ng QR code? Lahat po ba tayo ay meron ng QR code? So ito po kasi na ito magiging mandatory na po ito na pinapa-implement ng mga local government. So ibig sabihin, kapag wala ka po nito, hindi po kayo makakapasok. Halimbawa, pupunta kayo sa any establishment, magbabayad kayo halimbawa ng mga bills nyo ng kuryente, ng cable, o halimbawa pupunta kayo ng bangko, o mag-grocery kayo, requirement na po ito ngayon, yung QR code. So, ang purpose po nito ay para hindi na po kayo magpipill up every time na pupunta kayo dun sa establishment ng mga pangalan nyo for contact tracing. So, kung wala pa po kayo, nagpo-provide po tayo nito ng libre. So, after the service, pwede po kayong manatili dyan sa inyong pungpuan at meron tayong mga kapatid na mag-aasikaso po sa inyo para mabigyan kayo ng QR code. So, sino po sa inyo dito wala pa? Pwede pong malaman. Pakitaas po ang inyong kanang kamay, yung mga wala pa po, para mamaya po ay mabigyan po kayo. Okay, so marami po tayong mga kapatid na wala pa. So manatili lamang po kayo dyan sa inyong puan at lalapitan po kayo ng ating mga usher para mabigyan po kayo. Then mamayang hapon, 2 o'clock po yung ating service. Muli tayong bumalik upang tayo po ay mahamon ng salita ng Diyos. Amen po ba? So tayo po ba ay pinagpala ng salita ng Diyos? Ayan, amen. So ating pong dalhin yung sigla sa ating puso, yung mga prinsipyo na ating natutunan sa ating pag-uwi. So magkaroon muna po tayo ng second offering para po doon sa ating need na 140,000. Sige, pakipasa yung ating offering basket.
Okay, sa ating pong pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo. Pangunahan tayo sa closing prayer ni Brother Nathaniel Villanueva. Atin muna pong awitin yung first and last stanza ng To God Be the Glory. Sing. To God be the glory, great things He hath done. So long He the world that He gave us His Son. To Him that is my heart and over the land they that holy glory. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He has told us, great things He has done, and great are rejoicing to Jesus the Son. Whoever not and great will be, our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Okay, tayo po manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming pong salamat sa araw na to na nagtipon-tipon po kami sa inyong pagpapala at maraming ding salamat sa mga pagpapalang binibigay niyo po sa amin sa bawat isa at patuloy niyo kaming pagpalain sa araw-araw at dadalain ko rin yung si Pastor Conway at si Ma'am Donna na patuloy niyo po siyang iingatan saan man sila at kayo rin ang bahala din po sa kanila po Lord, kayo pong magprotekta sa kanila at mag-iingat at ingatan niyo rin kami sa aming pag-uwi at kayo po ang mag-iingat po sa amin sa bawat isa at ibalik niyo rin kami sa aming hapon Lord. Maraming din salamat Lord sa inyong salita na binusog niyo po kami sa at kayo na pong bahala Lord sa aming gagawin pa po Lord. Muli ito pa sa madalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat.